CX912 sa Ninoy Aquino International Airport, Terminal 3 na patungong Hong Kong nitong Biyernes, Marso 7, alas 8:42 ng umaga. Ayan po mga kareaksyon ha. Basahin natin. Ayon sa mapagkakatiwalaang source, ang galing ano? Pilipinas Today. Hindi kaya fake news factor itong Pilipinas Today na to? Ayon sa mapagkakatiwalaang sources, umalis si Digong sa Davao City alas 9 ng gabi noong Huwebes patungo ng Maynila sakay ng Philippine Airlines Flight number PR2829 at dumating sa NAIA Terminal 2 makalipas ang 2 oras at sa kanyang biglang at palihim na pagtungo sa ibang bansa. Marami sa mga netizen ang nagtatanong, bakasyon o iwas sa International Criminal Court? Alam po ba ninyo na nakakahiya na yung mga patutsada ninyo? Alam ba ninyo na nakakahiya? Napaka-cheap po ng inyong mga patutsada. Susunod na araw ang ICC ng arrest laban kay Duterte na naharap sa kasong crime against humanity dahil di umano'y pagpatay sa libu-libong katao, kabilang ang mga drug and personalities, sa kanyang ipatupad ng war on drugs na nagsimula noong siya ay alkalde pa ng Davao City hanggang mahalal bilang Pangulo ng bansa. Ang biyahe ni Duterte sa bansa ay nataon din sa kasagsagan ng pangangampanya ng PDP laban senatorial candidate na kanyang sinusuportahan. Sa halip na harapin ang investigasyon ng ICC, ilang ulit na pinagmumura ni Duterte ang International Tribunal na nagtataguyod ng karapatang pantao at giniit na hindi ito magpapa-aresto sa mga banyaga dahil ang kinikilala lamang niya ay ang batas ng Pilipinas. Mantakin nyo yan, Ang gagaling po ng mga fake news na to. Ha? Ano to? Huwag kayong maniwala sa page na to, Pilipinas Today. Di ba Pilipinas Today? Pakinggan mo to. Ganon, am I that stupid? English yan. Tagalog niyan is ganon ako kagago. Abogado ako, fiscal ako, ganon ako kagago. Tama kayo, Mr. Chair. Tama po si Mr. Duterte. Tama daw po si Mr. Duterte. Ano naman kaya ito? O di ba? Ito ano to? Ano po yan? Ombudsman Samuel Martires on Wednesday labeled the Department of Agriculture as the most corrupt government agency, singling out it attached corporation, the National Food Authority or NFA. It's the Department of Agriculture, the National Food Authority located in Quezon Memorial Circle. That agency, Martires said in a radio interview when asked to name the most corrupt agency. Yan ang ginagawa mo, Manong Samuel. O di ba anong ginagawa natin? Ganyan lang nagpo-pronounce lang tayo, sinasabi lang natin sa taong bayan kung ano yung pinaka-corrupt na agency. Di ba mga kareaksyon? Pero bago po natin ituloy yan, napaka-importante pong pag-usapan natin ngayon yan. Dahil tatawagin ko po ang ating Pangulong Duterte maya-maya, hintayin po ninyo. Tatawagin ko ang ating Pangulong Duterte, i-interviewin po natin. May telepono po ako dito. I-interviewin po natin kung totoong tumakas siya at lumabas siya ng bansa, no? Kailangan po nating matanong ang ating Pangulong Duterte. Hintayin po ninyo, idadial ko yung number at tatawagan po natin ang ating Pangulong Duterte para makasagot po siya ng personal at mabigyan niya ng straight cut, uppercut, tsaka left hook. Itong mga fake news na to. Pero bago po yan mga kareaksyon, gusto ko munang magpasalamat sa lahat po ng ating mga kareaksyon na patuloy na sumusuporta at nagtitiwala sa ating channel. Sila po ay ang mga kareaksyon natin. Talagang nagpapahayag po sila ng galit nila sa gobyernong ito sa patuloy na kahirapan. Mahal lahat, mahal. Ayan o, umpisahan po natin kay Tinkerbell 2128. Ayan, agree ako dyan. Before isa tayo kasi dito tayo na budol.
parehas silang magaling na mayor, maraming resibo, perfect God first yun, di ba? Pabor po sila sa Sara Kik-Isko. At ito pong si Irene Culvera 580. Naku po, ano po ito? Regular po ito mga ka-reaction. Lagi pong present si Ma'am Irene Culvera 5080. Ayan po yung heart. Oh. Lagi ko pong ina-heart yung kanyang mga comments. At si Erlinda Sulweta 6441. Naku po. Lagi po itong si Ma'am Erlinda Sulweta tsaka si Ma'am Irene Culvera 580. Maraming salamat po sa lahat po ng inyong suporta, pakulay, membership at lahat po ng mga regular viewers natin. Sina-shoutout ko po kayo at alam ko po ang inyong adikahin upang matulungan ang ating bayan mga kareaksyon na maipahayag at maipaabot ang hinahing at mga kasinungalingan na ipinalalabas ng mga kampon ng kadiliman. Kailangan na kailangan po nating sama-samang reaksyonan sa channel pong ito. Huwag po ninyong kalimutang mag-subscribe, i-like at i-share ang ating video. At lalong huwag niyong kalimutang mag-comment dyan sa comment section para maipahayag po natin ang ating mga saloobin, opinyon at reaksyon. Huwag na nating patagalin. Mga animal kayo, hindi nagtatago ang Pangulong Duterte at hindi siya tumakas. Hindi siya ang galing po ng Abante. Ano sabi ng Abante? Sumibat. Sumibat daw ang Pangulong Duterte. Abante. Ano nangyayari? Digong sumibat pa Hong Kong. Nagpunta po ang Pangulong Duterte sa Hong Kong dahil meron silang tinatawag na campaign rally yon. Meron silang campaign rally dyan sa Hong Kong. Kasi lahat po ng mga nagtatrabaho sa abroad ay pro-Duterte. Akala ng mga bangag, akala ni Bobong Marcos ay meron pang mga vloggers na matitunong katulad natin. Matitinong katulad natin na magbablog para sa kanya. Wala na, Bobong Marcos, kumalas na sila. Pero na lang yung mga nabayaran ninyo na dating naka Isko, na dating nasa mga ibang partido, nagbablog. Ngayon, nasa inyo, bayaran sila eh. Pera lang naman yung kanilang prinsipyo, pera-pera. Hindi po katulad ng mga Duterte vloggers, may paninindigan yan, ipapatawag mo sa ano. Hoy, Barbers, magaling ka! Tawagan ko ng Pangulong Duterte, higtayin niyo ako. Huwag kang alis, Barbers, manood ka dito. Tatayal ko lang. Wait lang ha. Kung talagang sumibat ang Pangulong Duterte, tumakas. Meron po akong telepono, baka sabihin niyo wala. Ayan o. Ganyan po talaga dapat mag-dial para mabilis. Alright. Alright, okay. Hello. Si Reaction TVPH po ito. Oh, yung reaction. Yun po yun, ako po yun. Pwede po ba makausap ang Pangulong Duterte? Gising na, alas 3 na kasi na ng hapon eh. So palagay ko gising na po siya. Hindi ba pakigising po? May tatanong lang ako sa kanya. Opo. Okay. Gigisingin na daw. Oh, Pangulong Duterte. Kumusta po kayo? Reaction TVPH po, nagbabalik. Opo, reaction. Ako po yun. Opo. So, bali nandiyan po kayo sa Hong Kong ngayon. Tumakas daw po kayo, sumibat kayo. Opo, sabi ng Abante, marami pang mga social media account na kalat na po ang inyong pangalan. Duwag daw po kayo sa ICC at sumibat kayo. Opo. Okay. Meron po tayong dyan, campaign rally sa Hong Kong. Dadaluhan ng mga milyong Pilipino dyan. Okay. So, hindi po totoo na kayo ay sumibat. Ay, hindi ko po pwedeng sabihin dito na nag-chicks kayo. Oh. Baka malaman niya Ma'am Anilet. Opo. Okay. Pangulong Duterte, ang tanong ko lamang po sa inyo, ano pong masasabi ninyo sa ICC? Okay. Sabi ng Pangulong Duterte ang ICC daw, putangin na pumunta kayo at ano pa ba? Subukan niya akong arrestuin tapos pagbabarilin ko kayo.
Hindi, joke lang po yun. Hindi po sinabi ng Pangulong Duterte yun. Okay, bye-bye Pangulong Duterte. Aabangan po namin ang inyong ang inyong napakagandang meron po silang rally doon, no? Abangan po natin. I love you, President Duterte. Take care, mama. Chup-chup. Syukran. Wala po akong kausap doon. Joke lang yun. Tinatakot ko lang itong mga fake news na to. Mantagin ninyo, sumibat ang Pangulong Duterte, digong sumibat. Sumibat pa Hong Kong. Tumakas ang Pangulong Duterte. Akala ninyo, hindi yan katulad ni Marcos. Hindi yan katulad ng mga Marcoses na kapag mayroong mga problema sa Pilipinas, nagtatago sa ibang bansa katulad ni Mabilog. Yung taga Iloilo na nagtago dahil wanted doon. Pumunta ng ibang bansa. Hindi yan katulad ng mga ibang lahi, ibang mga politiko dyan na kapag may problema na sila sa Pilipinas at pinaghahanap na sila ng batas, sila ay lilipad palayo. Pero yung isang kongresista na nasa Timor-Leste, tama lang yung ginawa mo, congressman. O, tama lang yan. Kailangan mo talaga mag-stay dyan dahil raratrating ka dito. Di ba? Kaya mga ka-reaction, isa pong kasinungalingan na sinasabi nila na ang Pangulong Duterte ay sumibat pa Hong Kong. Wala pong katotohanan yan. Meron po silang rally doon para sa PDP laban senatorial slate. Kaya kayo, mga malisyoso kayo, mga animal kayo. Kung ano mga fake news ang kinakala ninyo. Kailangan ang kasama ninyo si Ortega, si Paula Ortega. Paula, bakla ka ba? Hindi, yung si Paulo, Congressman Paulo. Honorable Ortega, bakla ka ba? Tanong lang. Kailangan mo magpagkaibigan kay Jake Gunggong. Kailangan mo magkaroon ng alam mo niya, Mars, ganun. Si Jake Gunggong, kaya kanyang bigyan ng advice. Kung hanggang kailan ka magtatago sa closet at kung kailan ka lalabas, ha? Lumabas ka na, kilala ka na sa inyo. Okay. Anyway, mga ka-reaction, dito naman po tayo. Ito, kailangan panuorin po ng mga kabataan ito at pakinggan po ng mga kabataan at yung mga matanda naman, pwede po ninyong i-share ang video na ito para marinig po ng kabataan. Hindi ko po kilala ito. Tumatakbo yata ang Vice Mayor to Mayor. Ito maganda po yung sinabi niya dito at in-explain niya po dito. Pakinggan po natin mga ka-reaction, ha? Sama-sama po natin pakinggan. Get straight to the point. Stay away from shabu. If you ever feel the urge to try it, just punch yourself in the face because trust me, the effects of methamphetamine are way worse than a swollen cheek. This drug does not discriminate. It doesn't care if you're rich, poor, smart, or stupid. The moment you take it, you officially sign up for a lifetime membership in hell. At first, you feel like Superman. Energy levels, sleep, what's that, hunger? Who needs food when you have paranoia? But wait, after a few days of being awake, you start thinking your refrigerator is talking to you, your neighbor is plotting against you, and the cockroach in your room is actually a police spy. In short, your brain will start to malfunction. Ever wonder how shabu users end up looking like zombies? Well, it's because this drug rots you from the inside out. Your teeth fall out, your skin dries up, ugmopyahuk na ka. But the worst part, you won't even know you've lost your sanity. You'll think everyone else is crazy, while you're the only genius left in a world full of fools. Your family, they'll cry for you. Your friends, they'll leave. Your money, spent. Your future, gone. So if you ever think about trying shabu, do yourself a favor. Run in the opposite direction. Hug your family, drink some water, eat a proper meal, and for the love of all things holy, get some sleep. Life is hard, I get it. But trust me, shabu is not the shortcut to success. It's the express lane to rock bottom. Siya po si Attorney Joey Dalus, Vice Mayor, di ba? Shout out po sa iyo, Attorney Joey Dalus. Kung nasaan ka man, sana safe ka ngayon, di ba? Ngayon, mga kabataan, mga kabataan, matanda, middle age, side by side age, down age, up age, lahat po kayo mga ka-reaction. Wag na wag po ninyong ititry, masisira ang buhay ninyo. Wag mong subukan, masisira ang buhay mo. Yung susubukan pa lang at isang beses, yun na, ka na daw. Talagang for life na daw yun, hanap-hanapin na ng sistema mo. Kaya kung ako sa inyo, mga nagsasyabu kayo, ewan ko kung kaya nyo pang tigilan. Yung pari daw, 15 years siya nagsasyabu,
Natigilan pa niya ba? Milagro, Father. Kung totoo man yan, ngayon naniniwala na ako sa milagro. Pero siguraduhin mo, Father, hindi ka na adik. Kapag adik ka pa, nabalitaan ko, pag nakita kita, Father, talaga, magpapasan ka ng krus. Pwede ka bang ipako nun? Ipapako kita para magbagong buhay ka na. Hindi, kukuha na lang ako ng pampalo, ampasin na kita na ampasin. Para habang nagsisisi ka sa kasalanan mo, nararamdaman mo yung sakit. O, di ba? Ito naman po, usapin ano naman tayo. Impeachment. Itong impeachment, kailangan pag-usapan natin ito, Pakinggan po natin ito. Ang mga mambabatas na mas lumalakas pa ang ebidensya sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte kasunod ng mga bagong nabunyag na pangalan na nakatanggap umano ng confidential funds pero walang record sa Philippine Statistics Authority. Yan ang ulat ni Harley Valbuena. Mas titibay pa ang impeachment case ng Kamara laban kay Vice President Sara Duterte. Kasunod ito ng pagbubunyag ni House Deputy Majority Leader Francisco Paulo Ortega V sa mga bagong pangalang umano'y may kaugnayan kay Mary Grace Piatos at sinasabing tumanggap din ng confidential funds mula kay VP Sara. Ayon kay Ortega, gagamitin ng House prosecutors bilang ebidensya sa impeachment. Alam po ba ninyo na na-impeach na siya? Lahat ng mga gusto nilang gawin, ginawa na sa kanya. Ang dami pa nilang pinapalabas na pangalan. Confidential nga, pero dahil mga bobo yung mga putanginang yan, dahil mga gago yan, patuloy nilang ginagago yung taong bayan at patuloy sila nagsasalita na lahat na sinasabi nila, hindi nila alam na ang taong bayan ay alam na. Unang-una mga ka-reaction, hindi totoong nag-corrupt si VP Sara kasi nungalingan yan. Pangalawa, mga gago silang lahat, yun lang. Ito po na pakinggan po natin si Ortega. Nangako na ako na hindi na ako magsisinungaling, putang na naman. Ortega, okay lang yan. Tuloy-tuloy mo yan. Magkano ba? Ang acknowledgement receipts na nagsasaad sa mga bagong nabunyag na pangalan kabilang sina Pia Piatos Lim, Renan Piatos at Shame Ocho. Gusto mong pakilala ko sa iyo kung sino yung mga Piatos na yun? Gusto mong makilala yung mga Piatos na yun? Ortega, Paula, bakla ka ba, Brad? Hindi, okay, very good, hindi ka bakla. Wala naman masama sa pagiging bakla kung ikaw ay masama. Isa po siya sa pinakamalakas na mapepresenta. Huwag po natin kakalimutan ng mga nangyari po nung Committee on Good Government na ito po yung isang bagay po na hindi talaga mapaliwanagan. Sinegundahan naman ito ni Zambales Representative Jefferson Conghun at sinabing nagpapakita ito sa malawakang pag-abuso at korupsyon sa confidential funds ng pangalawang Pangulo. Hindi siguro nila pinag-ingatan yung kanilang pagliliquidate kaya nagmamadali silang humanap ng mga pangalan na talagang kung saan nila ipapangalan yung kanilang mga perang inilalabas, talagang grabe. Ayon kay Congressman Ortega, tulad ni Mary Grace Piatos, hindi rin nakitaan ng birth records ng Philippine Statistics Authority ang mga pangalang Pia Piatos Lim, Renan Piatos at Shame Ocho. Sa ngayon, patuloy umanong naghahanda sa impeachment proceedings ang mga kongresista na magsisilbing prosecutors. Sa kabila nito, nasa Senado pa rin ang bola kung kailan masisimulan ang impeachment trial laban kay VP Sara. Harley Valbuena para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Ang galing-galing po ni Jay Gonggong tsaka ni Paula Ortega. Hindi ba sila tumitigil mga kareaksyon? Tuloy-tuloy lang sila, tuloy-tuloy. Diba? Ano naman sagot ng Malacanang? Diba dapat pakinggan po natin yung both side para patas naman po mga kareaksyon ito. Pakinggan po natin Dan Francis Escudero, nasa naninindigan si Senate President Francis Escudero na sa July 30 na posibleng maumpisahan ng paglilitis kay Vice President Sara Duterte kaugnay ng Articles of Impeachment na inihain laban sa kanya ng House of Representatives. Posible ring tumagal ito ng 2 hanggang 3 buwan. Ang pagsagawa ng paglilitis sa Vice Presidente ay maaaring masabay sa budget deliberation para sa 2026 proposed national budget ng Kongreso. Kabilang sa pangunahing mandato ng Kamara ang pagbusisi at pagpasa sa panukalang pondo ng pamahalaan.
Ayon naman sa isang House leader, hindi hahadlang ang impeachment trial sa 2026 budget deliberations. May mga opisyalis tayo, may mga congressmen tayo na nakatutok sa impeachment. Meron naman tayong mga congressmen na nakatutok sa budget at meron din naman tayong mga congressmen na nakatutok sa ibang mga gawain ng Kongreso. So tingin natin hindi naman ito maantala. Inaasahang itatransmit ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa House of Representatives ang panukalang pambansang budget para sa 2026 pagkatapos ng ika-4 na State of the Nation Address o SONA nito sa July 28. Samantala, kumpiyansa naman ng mga kongresista na maglalabas ng pabor na desisyon ng Korte Suprema kaugnay ng petisyon kontra impeachment na inihain ni VP Duterte. Naniniwala rin silang naaayon sa panuntunan at sumunod sa proseso ang reklamong ibig magpatalsik sa pwesto sa pangalawang Pangulo. Confidently, I can say na wala pong nilabag ang House of Representatives o kung ano man ang nababato or minsan nga parang counter na lang yun para lang may ma-delay po yung mga proceedings. Confident po ako na hindi naman po magiging hadlang ang mga to sa impeachment. Nakita naman natin na talagang maingat, no, na sinunod ng Kongreso ang proseso at talagang tinignan nito ng maayos, pinag-aralan maayos, no, kung paano gagawin at susundin ang mga batas, no, patungkol sa impeachment complaint. Pino na rin ng mga ito ang paghahain ng kampo ni VP Duterte ng petisyon sa Korte Suprema na anila ay delaying tactics umano. Dati nang sinabi ni VP Duterte na noon pang nakalipas na taon nito pinaghahandaan ang impeachment laban sa kanya. Rosalie Coz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Dante, may sinabi ba si Attorney Monsod kung ano ang senaryo na iniisip nila noong binubuo ang 1987 Constitution? Kaya dapat maumpisahan agad ang impeachment trial. Magandang tanghali, Ella. Ang nabanggit kanina ni Attorney Monsod, ang intensyon kasi ng saligang batas kung kaya't mayroong provision ng impeachment ay hindi para alisin yung isang tuwaling opisyal ng gobyerno, kundi ang pangunahin daw intensyon nito ay protektahan yung interes ng taong bayan. At sinabi din niya kanina, Ella, no, na dapat nang mag-convene ang Senado bilang impeachment court. Ito ang sinabi ng ni Attorney Monsod, na isa sa mga framers o bumalangkas ng 1987 Constitution at dati ring chairman ng Commission on Elections. Ang salitang forthwith anya na nasa Article 11 ng Saligang Batas, ang ibig sabihin nito ay kaagad-agad na isinagawa. Hindi rin anya maaaring idahilan ng Senado na walang sesyon dahil ito ang intensyon ng Saligang Batas sa layong protektahan nga yung kapakanan o interes ng mamamayan. Kahit anong oras anya ay pwedeng manumpa bilang senator judges ang mga mambabatas ng mataas na kapulungan. Dagdag pa ni Monsod, maaaring political ang dahilan ng mga senador na hindi nila pag-convene kaagad. Gusto nitong malaman o ilabas ang mga pangalan ng mga senador na ayaw na mag-convene bilang impeachment court. May pananagutan din anya ang mga ito sa ilalim ng ating Saligang Batas. Yan ang ating update. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Dante Amento. Ang dami po talagang nagpupumilit at ang dami po talaga sumasawsaw para lamang matuloy na ang impeachment, di ba? Kaya lang, takot. Takot pong i-convene at ituloy na ang impeachment dahil alam po nila na saan pupunta ang impeachment. Sa Imbornal. Ito po, pakinggan po natin ito. Ang masama rito kung nagsisilbi naman sa bayan
ang mga magkakamag-anak na politiko. Madeline Villar Moratillo sa balita. Ngayong papalapit na ang halalan, na pag-uusapan na naman ulit ang isyu ng political dynasty. May ilang kandidato ang gusto pang ang ipadiskwalipika sa Commission on Elections dahil rito. Pero giit ni Senator Cynthia Villar, wala namang masama sa political dynasty kung nagsisilbi naman sila sa bayan. When you talk of dynasty, they get elected. They're not appointed. So if you don't like dynasty, then don't vote for them. Diba? Oh, they do not force themselves. They campaign, they get elected. If ayaw ng tao, di talo. Giit pa ni Villar, paalis na rin naman siya sa Senado dahil huling termino na niya. Ang maiiwan na lang anya ay ang anak na si Senator Mark Villar. Ang bunsong anak naman niya na si Congresswoman Camille kumakandidato sa pagkasenador. You know, I'm leaving. Manny left the Senate already and I'm about to leave na. I'm local na lang. Si Camille na lang at si Mark. But they're young. You have to give them the chance. And I truly believe that I raised them well. Kung may dapat man aniya na maging issue rito, ito ay ang kapasidad ng mga kandidato na gawin ang kanilang trabaho. Batay sa nakasaad sa 1987 Constitution, dapat garantihan ng Estado ang patas na access oportunidad para sa pagseserbisyo publiko. Nakasaad din rito na bawal ang political dynasty pero kailangan ng batas patungkol rito. Madeline Villar Moratillo para sa Mata ng Agila. Matatag. Pabor naman po ako dun sa paano matatawag na dynasty yan. Kung tao naman ang may gusto sa mga taong yan. Palagay ko magiging dynasty yan na halimbawa self-imposed o mga appointee. Pero yan ano yan eh. Diba? Nananalo sila eh. Kung ayaw ng tao sa mga dynasty, di wag nilang iboto yung magkakapilido. Pero wala tayong magagawa kung sila na naglilingkod naman ng patas at maganda, di ba? Tuloy po natin. Matapang, matapat. Ginit naman ng isang mababatas na hindi dapat diktahan ng mga kongresista ang mga senador para simulan na ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Dagdag niya, may pakinabang kasi itong mga kongresista kaya pinipilit nilang umpisahan na ang paglilitis kay VP Sara. May live report si Mean Corvera. Mean. Ali, nanindigan ang mga senador na hindi sila magpapadikta o magpapapressure sa sino mang grupo na nagsusulong para simulan na ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Yan ay kahit makakalap pa ng mahigit 1 milyong lagda ang mga grupong nagsusulong nito. Dumating sa amin last day of session. Bigla nilang dinicide na gusto nila mag-impeach tapos kami ang isisisihin nila. So, baka sa House kaya kasi meron silang pakinabang. But the Senate, you don't buy the senators. May pakinabang umano ang mga kongresista kaya pinipilit na iporsige at simulan ng Senado ang paglilitis sa impeachment. Yan ang sagot ni Senator Cynthia Villar sa mga kongresista na nagsusulong na umpisahan ang paglilitis kahit pa nakareses ang Kongreso. Ayon kay Villar, walang basihan para madaliin ang mga senador dahil mismong mga kongresista inupuan ng reklamo. Out of ano yung schedule yun eh. Last day of session dinala sa amin. Bigla nilang dinicide na gusto nila mag-impeach tapos kami ang isisisihin nila. Ba't hindi nila pinadala earlier? Hindi anya pwedeng diktahan ng mga senador na itigil muna ang pangampanya para bumalik sa Senado at dinggin ng reklamo. Can the Senate President tell that to the Senator? So, baka sa House kaya kasi meron silang pakinabang. But the Senate, you don't buy the senators. I agree na it's too much to ask the senators to come back and do impeachment while they're campaigning. Yung 7 na yon. And the rest, they have relatives who are campaigning. Napaulat na bukod sa mga kongresista na pumirma sa impeachment complaint, kinakalap ngayon ang 1 milyong lagda ng People's Impeachment Movement. Ito'y para ipakita umano sa mga senador na may clamor na kumikilos na sila
at mag-convene para matalakay ng articles of impeachment laban sa Vice Presidente. Pero sabi ni Senate President Francis Escudero, gaano man karami ang pirma, hindi nito kayang amyendahan ang batas na nagsasabing hindi sila maaring kumilos at dinggin ang reklamo kung naka-adjourn ang sesyon ng Kongreso. Inulit ni Escudero na maaari lang mag-convene ang Senado sa isang open session, hindi anya maaring baluktutin ang batas at hindi sila magpapadikta sa sinuman na nagsusulong ng kanilang sariling interes, bias at timetable para mapapanagot ang Vice Presidente. Ali, ang apela ngayon ng mga senador sa mga grupong nananawagan ng paglilitis, hintayin na lang dahil mahigit 2 buwan na lang ang lilipas ay masisimulan na ng Senado ang pagtalakay sa Articles of Impeachment. Ali. Parang 4 na buwan yun, March, April, May, June, July. Di ba? July 30 supposed to be umpisahan? Ali, pero yung pagre-refer doon sa Articles of Impeachment, mangyayari yan sa June 2 kapag nagsimula na ulit yung sesyon ng mga mambabatas. Oo, so 7 doon sa mga senador abala sa pangangampanya dahil para mga re-electionist senators, hindi ba? Pero ito dito sa ibang senador, tatakbo naman sa sa Congress, hindi ba? Sa mababang kapulungan. Isa na dyan si Senator Cynthia Villar. At si Senator Coco Pimentel, tama ka dyan, Ali. Sa Marikina at si Nancy Binay, I think is going to run naman din, Tatakbo din ba sa Makati? Si Senator Nancy Binay,